Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin na Duterte absuelto na. Yan mga kababayan, grabe to. Ito ang inaantay ng lahat. Patungkol po riyan ang ating pag-uusapan at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sawala ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At eto nga, eto, wag po natin titigilan to mga kababayan at lagi ko pong ipapaalala sa inyo, no, na sana itong mga senador natin ay pumabor dito po kay Senator Rodante Marcoleta for President. Kung kayo po ang tatanungin mga kababayan, pabor po ba kayo? Kung sakasakali, no, nabibigyan ng pagkakataon si Senator Rodante Marcoleta na maging Senate President ng 20th Congress, yes or no? Yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po at eto po ang sisimulan nating bigyan ng reaksyon. Nako, si dating Secretary of National Defense na si Norberto Gonzales, nako, eto, may matinding binitawang mga salita patungkol po kay President Bongbong Marcos Jr. Sabi niya po dito, pakiusapan natin ang ating Pangulo. Kung ayaw na niyang magtrabaho bilang Pangulo, ibigay na niya sa iba. Nako po. Kasi sa simula pa lamang nakikita na natin na walang intensyong magtrabaho ng todo. Nako. Ano po ang inyong masasabi diyan mga karibin natin dito po sa sinasabi ni former Secretary of National Defense na si Norberto Gonzales, no, na kung ayaw na magtrabaho ng ating Pangulo bilang Pangulo ay ibigay niya na ito sa iba, no? Kasi sa simula pa lang daw po mga kababayan ay wala nang intensyong magtrabaho ng todo ang ating President Bongbong Marcos Jr. Nako, sabi nga dito sa post na ito, yung chill ka lang magsalita pero tagos sa batok ang banat. Tama, di ba? May tinamaan siguro dito sa banat ni Sir Norberto Gonzales mga kababayan. Ano pong inyong masasabi dyan? Do you agree with the former Secretary of National Defense na si Norberto Gonzales na dapat nang di ba, mag-resign na ito, masibak, di ba? Kung ayaw ng Pangulo magtrabaho, ay ibigay niya na po ito sa iba. Sabi naman po ng Pangulo, bakit ko gagawin yun? No? Hindi daw siya ang klase ng tao na tinatakbuhan ang mga problema. Di ba? Yun yung exact words na ano niya. Hindi daw niya tinatakbuhan ang mga problema. Kaya nasagot rin naman po siya ni Atty. Panelo. Hindi mo nga tinatakbuhan ang problema pero hindi mo rin naman ito binibigyan ng solusyon. Di ba? Hanggang sa ano ka lang, hanggang sa hindi pagtakbo na sa mga problema. Siyempre, problema yan di ba? Pero anyway, ano pong inyong opinion dyan mga karibin natin, i-comment nyo na lang at eto pa. Pasadahan din po natin ito. Ito yung sinasabi natin na Duterte absuelto na. Ito, Vice President Sara Duterte's impeachment trial may not cross into 20th Congress. Ayon po ito kay Tito Soto. Naku po mga karibin natin, kahapon po ito Senator-elect Vicente Soto III, one of the authors of the Senate's impeachment rules, said conflicting interpretations of Senate rules raise doubt on whether the impeachment trial of Vice President Sara Duterte can continue into the 20th Congress. Kaya pala pumuputak-putak si Dilima kanina sa last vlog natin, di ba? May paano-ano pa. Parang boses santo pa si Dilima, di ba? Medyo nagpapaawa
Si Dilima. Ito pala yung dahilan mga kababayan dahil po sa sinabi ni Tito Soto na hindi na cross, ano bang cross? Hindi na makakatawid no? Papunta sa 28th Congress ang impeachment trial. Di absuelto. Di ba? Absuelto na si Vice President Sara Duterte. Kaya itong mga House Prosecutor Panel, no? Tama, may mga prosecutors ng House of Representatives talagang nagigil. Dito po sa sinabi ni Soto na baka may not cross into the 20th Congress. So paalam na sa inyong mga pinaghirapan, sa mga pinapirma-pirma ninyo. Wala pong pupuntahan yung impeachment trial na iyan. Let's say po na makatawid ito sa 20th Congress. Ang problema naman po nila ay kung paano nila dedepensahan. Siyempre sila po ang magpapakita ng mga ebidensya that the Vice President Sara Duterte ay totoo yung kanilang mga akusasyon, di ba? Nasa kanila po yung tawag diyan, yung tawag dito, nandito sa ano ko eh. Sila ang magpapatunay, no? Merong term diyan eh. Paki-comment ka mga karibin natin kung ano yung term na sila yung dapat magpatunay dahil sila naman ang may nag-aakusa, di ba? Sila ang magpapatunay sa kanilang mga akusasyon, not the Vice President Sara Duterte, di ba? Well, anyway, ito pa mga kababayan, pasadahan din po natin itong sabi ni Senator-elect Lacson. Sabi po dito, Hasten Cabinet Reset, Lacson urges Marcos. Yan, pinapakiusapan na po ni Senator Ping Lacson si President Bongbong Marcos Jr. na bilisan, apurahin ang cabinet reset. May reset nga. Kasi wala namang nag-resign, ni-reset lang, no? Yung iba inilagay dito, yung iba naman itinapon doon, di ba? Yung iba pinapasok, yung apat lang yata ang natanggal. Correct me if I'm wrong, sa DNR sino ba to? Sa OSG, di ba? Si Solicitor General Guevara. Tapos may dalawa pa yata no? Mga kababayan. So, yan. Bakit ba kailangan apurahin to? Lacson, Senator Ping Lacson, bakit ba kailangan apurahin to ni President Bongbong Marcos Jr.? Di ba? Dahil po para makapagtrabaho na ng maayos ang ating gobyerno at hindi na maabala nitong parisit tawag dyan nila, yung courtesy resignation na ito. Mukhang niloloko lang yata ang taong bayan, ganun din naman, sila pa rin ang nakaupo. Di ba? Kaya apurahin na yan, wala namang kwenta yan ganun lang yun mga kababayan. Ito pa, pasadahan din po natin ang balitang ito. Romualdez binati pagpili kay Torre bilang bagong PNP Chief Fearless Officer. Yan, tinawag pong Fearless Officer ni Romualdez si Torre. Syempre walang kinatatakutan si Torre, di ba? Kahit nga former president, hindi niya nirespeto no? Kaya wala talagang takot si Torre. Malamang sa malamang because parang kung ako sa Torre, di ba? Isipin ko nakasandal ako sa nakasandal ako sa pader. Bakit ako matatakot? Kita mo ngayon, ako na ang PNP chief, di ba? Parang ganun po ang parang kung ako si Torre, yun po ang feeling ko. Nakasandal ako sa pader I will do whatever they want, di ba? Kung ano man ang pinag-uutos nila, susundin ko. Kita nyo ngayon, ako na ang PNP chief. Di ba? Nako po, Torre. Ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At eto na nga. Sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan to. Sobrang good news to. Panalo na. Makakauwi na bagong mayor, manunumpa na. VP Sara napalundag sa tuwa. Eto mga karibin natin, pakinggan po natin to at bigyan natin ng reaksyon. Eto na po. Ito ang nakakagulat, viral at trending sa mundo ng social media ang di umano'y balitang kung sino pang taong pilit na ibinababa ay siya pang itinataas ng Panginoon. Unti-unti na nga lumiliwanag ang kadiliman at unti-unti na nga nakakamit ang katarungan ng pamilyang Duterte. Talagang hindi magwawagi ang kasamaan na laban sa kabutihan.
Sa wakas makakauwi na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito ang sigaw ng sesyon ng marami sa ating mga kababayan matapos nga naging pahayag ng former Chief Presidential Legal Counsel na walang iba kundi si Atty. Salvador Panelo kung saan ay kanyang sinabi na hindi na kailangan pang humingi ng pahintulot mula sa ICC ang bansang Pilipinas para pauwiin ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte para ito'y makapanumpa na bilang mayor ng Davao City dahil wala naman daw itong jurisdiction sa Pilipinas. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na din ang notification bell para mas maging update ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, walang pagdadalawang isip at buong tapang na sinabi ng former Chief Presidential Legal Counsel na walang iba kundi si Atty. Salvador Panelo na hindi na dapat pang humingi ng pahintulot ng bansang Pilipinas sa ICC para pauwiin ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte para ito'y makapanumpa na bilang bagong mayor ng Davao City. Dahil in the first place wala naman daw talagang jurisdiction ang ICC sa bansang Pilipinas. Ayon pa sa official report nilabas ng SMNA News Channel sa kanilang official website. From SMNA News Channel, pahintulot ng ICC sa panunumpa ni former President Rodrigo Roa Duterte bilang alkalde hindi kailangan ayon kay Atty. Panelo. Kwestiyon ng dating Chief Presidential Legal Counsel Atty. Salvador Panelo ang paghingi ng pahintulot ng Department of the Interior and Local Government o DILG sa International Criminal Court or ICC upang makapanumpa si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte bilang alkalde ng Davao City. Para sa dating opisyal ng Malacanang, hindi na kinakailangan humingi ng pahintulot mula sa ICC dahil wala naman itong jurisdiction sa Pilipinas. Ano naman ang pakialam ng ICC sa pagsusumpa ng isang mamamayang Pilipino na nanalo dito sa bansa? Landslide pa sa ating bansa. Bakit ba masyado kayong differential sa ICC? Isinasabi nyo nga walang jurisdiction. Kung walang jurisdiction, bakit ka pa magpapaalam? Ayon kay Atty. Salvador Panelo na former Chief Presidential Legal Counsel. Ganun lang kasimple yung logic. Lalo lang ninyong pinapatunayan na talagang ang goal ninyo ay sirain ng mga Duterte, yung mag-amang Duterte. Ang goal ninyo ay 2028, giit ni Atty. Panelo. Matagumpay ang mag-amang Duterte sa Davao City sa nagdaang midterm elections kung saan si former President Rodrigo Roa Duterte ay nahalal bilang alkalde at si Baste Duterte bilang vice-alkalde. Sakaling hindi pa makauwi ng bansa si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, si Basti muna ang manunungkulan bilang mayor ng lungsod. Samantala patuloy ang panawagan ng dating opisyal ng palasyo na dapat nang makauwi ang dating Pangulo hindi lamang dahil sa kanyang edad, kundi dahil ito ang nararapat ayon sa batas. Dapat makabalik siya sapagkat iyan ang tama, iyan ang makatarungan at iyan ang tinatakda ng saligang batas at lahat ng uri ng batas na meron sa ating bansa at pati sa batas ng Rome Statute ng ICC. Aniya pa, bagaman may edad na si Duterte, sinabi ni Panelo na nananatili itong malakas base sa kuwento ng mga nakabisita sa kanya sa Dahig, Netherlands. Kamakailan naglabas ng isang recorded video sa social media ang anak ni dating Pangulo na si Davao City Congressman Paulo Duterte. Sa nasabing video ay nagpasalamat ang kongresista sa lahat ng mga sumusuporta sa kanyang ama at umaasa siya na makakauwi na si Tatay Digong sa lalong madaling panahon. End quote. Matapos nga lumabas sa balitang So yan mga kababayan, ito po'y napakalaking sampal, no? Sa mga pagmumukha ng mga sumisira na mga congressman dyan sa Quadcom, sa Tricom, kung anong Comcom pa naman yan, di ba? Dito po kaya former President Duterte, no? Sapagkat nanalo po siyang mayor ng Davao ulit, mga kababayan, at napakalaki po. Pinakain po ng alikabok yung kanyang kalaban. Ito po ay napakalaking sampal sapagkat isipin nyo wala po siya dito para mangampanya para sa kanyang sarili. Nandun po siya sa Dahig, Netherlands, pero panalo pa rin po si former President Duterte. Ano ba ang nito sa atin, no? Implication sa ating lahat. So, isa lang po ang ibig sabihin nito.
wala kayong magagawa. Tao na po ang nagsasabi, nagtitiwala. Kahit nga dito nga sa Leyte Sorby, di ba? Talo pa ang isang nakaupong pangulo sa trust rating. Wala yan dito, nandun yan sa ibang bansa. Ipinadala nila. Pero talo pa ang isang nakaupong pangulo in terms of trust rating. Sino ba ang hindi magugulat dyan? Di ba? Palakpakan nga natin mga kababayan. Kasi po ito po ay napakahalaga. Para sa atin ng mga supporters po ng mga Duterte. Napakahalaga po nitong figures na ito, no? Na magpapatunay that the ordinary Filipinos no, still believe and trust former President Duterte. Yun po ang, opinion ko lang po ito, yun po ang hindi makuha-kuha at hindi maagaw-agaw ng administrasyong ito, especially the President, no? Hindi niya po maagaw-agaw yung ganong klaseng titulo. Titulo lang ang itawag natin, titulo na trust rating, di ba? Sa ating former President. Yung paniniwala ng mga ordinaryong Pilipino na sila po ay nagtitiwala kay former President Duterte. So yan mga kawan, palagpakan po natin at ano man po ang iyong opinion patungkol po sa video ito ay comment nyo na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sa walaan